anniversary. Rumampa kami noon, lahat ng Star Magic. Doon ko na-feel na, ay, artista na po ako. Thank you. Ako naman, I've been with ASAP for 15 years. 15 years na rin. Sa dinami-rami ng mga production number na ginawa ko. Alam nyo, to be honest na lang, minsan natatawa na lang ako. Katunayan, di nakikita sa camera to. Pag nag-aasap po kami, may medic palagi naka-standby. Kasi right after the show, sumasakit po yung likod ko kasi cargo ko yung show. In fact, napag-usapan na, there was a time, munti ka na maging Luis Manzano and Friends. Yeah. Then for me, the most memorable sa akin was every time I perform with the Canto Boys. Si Vong, si Billy, si John Lloyd, kami lang yung pinapayagan magkamali sa ASAP. So yun yung pinaka-memorable sa akin hanggang sa hindi na nga nabuo ang Canto Boys dahil sa inggit. Siyempre, nagka-realization kung sino pinakagwapo talaga sa grupo, crab mentality, inggit sa akin, sinong natira? Ako. Grabe ka, Luis. Ikaw na. Ako po, first time kong mag-asap ng ibang bansa. Pero looking back, isa rin po ako sa mga... Ang bigat eh, no? Ako po si Tita Charo. Hindi, nung una po, isa ako sa mga talagang... nung nag-uumpisa yung asap, bata pa po ako noon. Pero ito na rin po yung height ko noon, kaya po kayo makita. Pero may bangs pa ako noon. Gustong-gusto ko lang sa ASAP, kaya na lagi kong pinagmamalaki, kahit na wala na ako sa ASAP noon, na parang kahit na minsan sobrang out of the box na yung pinapakita ko, Christmas tree, lahat na, hindi nila pinigilan yung gusto kong mangyari sa sarili ko, kahit magkaiba yung eyeshadows ko, at parang Sputnik yung ulo ko. Pero binibigyan pa nila ako ng segment to showcase what I love and kung ano yung nagpapasaya sa akin. Like, binigyan nila ako ng segment na Tricycat, na interviewin ko yung artist, tapos susunduin ko ng tricycle, tapos dadalhin ko sa ASAP, na pinapayagan nila ako magdala ng mga accessories na kakaiba, tapos talagang masaya-masaya ako. So, happy ako nun. And ngayon, na nandito na ulit ako sa ASAP, sobrang pinagmamalaki ko rin yung binigay nila na segment. Hindi lahat pwedeng magkaroon ng segment or hindi lahat pwedeng maging member ng ASAP. Pero yung binigay nila sa akin na importance nung bumalik po ako, sobrang sarap dahil ako, as a person, mahilig din talaga ako mga makinig ng kwento, tapos nai-inspire din ako sa kwento ng iba. Tapos yun pa yung binigay nila sa akin na segment na LSS na kahit ako, alam ko na yung istorya, pero pag nakita ko yung ginagawa nilang treatment dun sa videos, napapaiyak talaga ako. And hindi rin magiging okay yung LSS kung hindi maganda yung treatment nila. So, sobrang memorable at gusto ko rin itong segment na binigay nila itong LSS. And yung ipapakita for this ASAP New York, sobrang touching. Feeling ko nga mag-iipit ako ng tissue dito kasi talagang kanina nung nire-rehearse namin, sabi ko, paano pa pag nakita ko yung video? So, ang sarap lang ng feeling na maririnig natin yung inspiring stories ng Pilipino dito sa Amerika, dito sa New York. So, ayun po. Thank you po. Thank you very much.